Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayo mga news dito na pag-uusapan, no? Unahin natin ito, tong isa. Nakakahiya to, men. Napanood ko to kahapon eh. Ito oh, yung mayor, yung San Simon mayor inireklamo ng pangingikil ng 80 million. Nakakahiya to. Ko naman si Mayor. Arestado ang mayor ng San Simon, Pampanga matapos mahuli sa aktong pangingikil. 80 million pesos umano ang hinihingi ng mayor mula sa isang steel manufacturer na nais magtayo ng negosyo sa kanyang bayan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Pero alam mo, kung ako ang tatanungin nyo feeling ko normal na kalakaran na yan eh. Pumalag lang yung kumpanya sigurong hinihinga nila ng pera. Just imagine, maraming nagpapataya na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Sa pagtakbo pa nga lang ng pagiging kapitan, may nagpapataya na, di ba? Lalo na sa pagka-mayor. Kasi pag mayor ka sa isang bayan, talagang ikaw yung hari doon eh. So isa ito siguro sa mga reason kung bakit nagpapatayan yung mga politiko, no? Hindi mo masasabi kung ano yung power na hahawakan mo dun eh. 'Di ba? Just imagine 80 million, ganun lang oh. Kung if ever na hindi papalag yung kinikikilan mo, pumalag. 'Di ba? Nakakahiya tuloy. Ng San Simon, Pampanga matapos mahuli sa aktong pangingikil. 80 million pesos umano ang hinihingi ng mayor mula sa isang steel manufacturer na nais magtayo ng negosyo sa kanyang bayan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hindi na nakaimik at napatitig na lang sa mga operatiba ng NBI si San Simon, Pampanga Mayor JP Punsalan. Sa kalagitnaan niya ng entrapment operation laban sa kanya sa isang restaurant sa Clark Freeport Zone noong Martes. Inireklamo siya ng steel manufacturer sa San Simon dahil sa pangingikil umano ng milyon-milyon kapalit ng isang local government resolution na pabor sa korporasyon. 80 million pesos ang hinihingi umano ni Punsalan pero pumayag daw itong himay-himay na ibigay ang pera. Ang hindi niya alam, marked money pala ang perang nasa mesa. Ang complainant pumayag pero ang laki ng hinihingi, 80 million. Pumayag ngayon na 30 million muna paunang bayad. Pag lumabas na yung resolution, ay tsaka ibabayaran yung kakulangan. Naaresto rin ang mga kasabwat ng alkalde, kabilang ang kinilalang doktor na si Ed Ryan Dimla alias Dr. Yang na siya umanong nag-facilitate sa negosasyon at 5 miyembro raw ng security detail ni Punsalan. All the securities were natutukan agad namin at we are checking if their firearms are licensed. Magpapatunay lamang na we do not tolerate corruption, irregularities. Iniharap na sila ng NBI sa Department of Justice para sa inquest proceedings. Inireklamo sila ng robbery extortion. Mahaharap din sa reklamong paglabag sa anti-graft and corruption practices ang alkalde. Kung ako tatanungin nyo mga kababayan ko, di ba nagde-debate na kung gustong ibalik ang death penalty, di ba? Kung ako man, let's say, totoo naman yun, kasi pag death penalty, ang unang katwiran nila, ang mabibitay lang daw mga mahihirap, mga walang pambayad ng abogado, 'di ba? Partially totoo naman 'yon. Just imagine pagka mahirap ikaw yung pinagbintangan, ginawang ka ng ebidensya, etc. Pero kung ibabalik ang death penalty, kung hindi pa handa yung batas natin dahil sa issue na mahirap at mayaman, unahin yung lagyan ng death penalty yung corruption. I don't know, sa China yata ganyan, di ba? Tama ba ako? Yung corruption, I'm so sure walang mahirap ang makukulong. Or walang mahirap ang mabibitay pag corruption ng ang grounds ng death penalty. Kasi yun eh, makatwiran yun eh, kasi parang binibitray mo yung yung tiwala ng taong bayan eh. Kung bakit ka binoto. 'Di ba isa sa death penalty, 'di ba? Yung treason dati, yung pagtataksil sa bayan.
Parang katumbas ng treason ito eh. Di ba? Kung ibabalik ang death penalty, isa yan sa mga gusto kong unahin nila. Tapos pag-aralan nila yung mga rape, yung mga murder, di ba? Sunod na yon. Ito, hindi nyo na pwedeng ikatwira na mga mahihirap lang ang makukulong dyan. Pagdating sa, makikita mo naman sa lifestyle ng mga yan eh. Di ba? Kasama sa investigation yung lifestyle check. Pag na-corner na siya, hindi niya na maipaliwanag kung saan nanggaling yung mga kayamanan niya. Or yung mga na-trace na may mga dami siya na property. Diba? Yun. Wala talaga mahirap na kahit mag-arkila siya ng mga malulupit na abogado. Yung tipong pag ang ninakaw, death penalty, pag ang ninakaw 50 million pataas. Basta, maliit o malaki, pag nanakaw pa rin yun eh. Diba? Or involved na, ito hindi niya naman ninakaw, kinikil niya. Involved, gamit yung position mo, tapos, 50 million and above. Or basta, pag-isipan nila yan, nakakahiya yan, men. Siguro yung vice mayor nito, tuwan-tuwa, at siya na yung mayor. Ay, nako, Diyos ko. San Simon Mayor, ano ba? Pampanga yun, di ba, San Simon? Kakahiya. Next! Ito naman si Erwin Tulfo, no? Pinabubuwag daw yung 4-piece. 17 years na ang 4Ps ng DSWD. Pero ngayong taon, pinapabuwag na raw ito ng isang senador. Tinututulan agad ang plano ng ilang mga benepisyaryo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Kung natutulungan nga ako ng 4-piece, hirap na ako eh. Gustuhin ko man magtabi, hindi mo magagawa kasi unahin mo yung may isang sakit ng anak mo eh. Napaiyak na lang si Presilda de la Cruz nang matanong sa opinyon niya kung panahon na ba para tanggalin ng 4-piece. Siyam ang anak ni Presilda, ang isa dito may sakit sa puso. Kada buwan, nagtatabi siya ng 1,000 piso para sa maintenance ng anak niya. May trabaho naman daw silang mag-asawa pero ang 500 pesos na arawang sahod ng mister, binabudget pa rin para sa pagkain at Kasi naman nanay, 9 na anak, ano ba? Isa rin sa naging problem kasi family planning eh. Kasi ganito, mahirap naman talagang, kasi ang problema kasi dyan sinanay na yung tao sa sa may makukuhang pera eh. 'Di ba? Sinanay yung tao sa ganun eh. Nung araw wala namang ganyan. Meron namang mga pamilya noon na nabubuhay kahit 10 pa ang anak. 'Di ba? Dumidiskarte. Kasi ang mangyayari, gagawin mo ang lahat para sa mga anak mo eh. Mapipilitan ka talaga magbanat ng buto eh. Pag may umaasa sa iyo na or ipapaampo nila yung anak nila, 'di ba? Kahit bawal. Kasi nga wala sila makukuha ng. Ngayon kasi alam mo 'yon, naging confident na lang yung tao kasi may aasahan. Yun kasi ginawang kultura kasi yung 4-piece na yan eh. Di ba? Okay lang nga maganda ako. May 4-piece naman. Pwede naman na mag-apply ng 4-piece eh. Diyos ko. Tapos, iiyak-iyak ngayon na naluwal mo na yung 9 na yan, syempre, responsibilidad mo na yan. Hindi na natin pwedeng ibalik sa sinapupunan mo yan eh. May memories ka nang na-create dun sa mga bata eh. Pero sana maging lesson ito, no? Yung para bang ganito yan eh. Kasama ito sa paggagawin mo ang isang bagay, dapat iniisip mo muna. Kasi syempre, sarap yung uunahin, Parang ganito, no? Simplihan natin. Naalala ko nun, yung tatay ko nun, kasi taga Mindoro kami. Pagpupunta ng Manila yon, may negosyo kasi kami eh. Uunahin niya muna yung mga
asikasuhin yung mga supplier bago siya magpasarap sa Maynila. When yun magpasarap sa Maynila, yun mag-shopping, manood ng sine, yung mga ganong bagay, bago siya magpasarap sa Maynila, uunahin niya munang i-meeting yung mga supplier, yung mga katransaction niya. After nun, kasi sometimes, kinikwento niya sa amin, ang nangyari, inuna niya munang magpasarap, then sa kanya asikin yung mga supplier, minsan nabibitin-bitin na yung pera, 'di ba? Hindi na kayang Kaya yun ang tinuro sa amin ng tatay namin dati noon. Unahin mo munang yung mga importanteng bagay. Yun dapat yung culture na naiisip ng mga Pilipino, hindi yung uunahin yung sarap. 'Di ba? Bago tayo magpakasarap, may ipon na ba tayo? Alam ko mahirap gawin yun. Pero dapat yun kasi maging standard sa Pilipinas eh. Para iilan na lang yung mga magkakamali na katulad ni nanay. Bago tayo mag-anak neto, may pera ba tayo? May panggastos ba tayo? Simple lang naman itanong sa sarili yun eh. Ngayon kung wala, mag-condom ka muna. Magpipills muna ako. Kasi hindi naman pipigilan, yung sex kasi, basic needs kasi yan. Hindi mo naman pipigilan yung sarili mo niyan eh. Marami namang paraan para mag-birth control. 'Di ba? Yung simpleng pagtuturo lang ng ganon, ano yun? Come on. Wala kayong pang family planning? Hindi ba pwedeng, pati ba pagpunta nyo sa health center at manghingi ng kondom, kinatatamaran nyo pa? Mas gusto nyo pang manganak kayo ng manganak? Di ba, amin? Hindi ko alam. Ano ba yung balakid sa kanila para masabi nilang hindi maiwasan ng umanak? Baka hindi ko lang naiintindihan, kasi syempre, yung sinasabi ko, madali lang naman sabihin yon. Pero ano ba yung balakid sa kanila na nahihirapan sila na pigilan ng mga anak? Mas gugustuhin nila mga anak kaysa pumunta ng health center manghingi ng kondom o mag-pills. Sasabihin nyo, wala kasi kaming pambili ng kondom, wala kaming pambili ng pills. So may pambuhay kayo ng anak. Hindi ko rin naiintindihan eh. Masahe. Sa hirap ng buhay ngayon, sahod lang ng asawa, hindi matutumbasan yung ganun eh. Alam nyo naman kasi yan eh. Pero nag-anak pa rin kayo na nag-anak eh. Dapat iniisip mo yun eh. Parang sa paggawa lang ng krimen yan, di ba? Parang, kumbaga, hindi kasi, parang nung nakulong na siya, sa kanya sasabihin na hirap na hirap kasi kami eh. Walang bubuhay sa anak namin, ba't kinulong niyo yung asawa ko? Sana inisip din ng asawa mo yun eh. Bago siya ikulong, 'di ba? Ganyan din ang usapin pagdating pag nahuhuli yung umaalma yung mga magulang, 'di ba? Walang bubuhay sa namin, kinulong niyo pa yung kayo din kasi. Dapat iisip niyo. Miski kumayod, miski tumulong pa ako. Ang hirap eh. Ang mahal ng bilihin, sobra. Para tayong binabaon na nga eh, ng gusto. Miski anong gawin nating kayod, wala pa rin eh. Nitong Agosto, suggestion ni Senator Erwin Tulfo na dati na ng DSWD Secretary, tanggalin na ang 4-piece. Unfair daw kasi sa low-wage earners gaya ng mga security o janitor na... Totoo. Pero hindi ako pabor doon sa low-wage earner ang mga security guard. Ako nag-aasikaso ng plantilla ng mga yan eh. Sometimes mas mataas pa sa akin ang sweldo. Pero sa mga janitor, totoo, unfair naman. 'Di ba? Dahil kung ganyan din lang naman, pwede naman tayo magtrabaho at mag-apply na lang tayo ng 4-piece. Kaysa magpakapagod pa ako mag-janitor, 'di ba? Na kailangan ng tulong pinansyal pero hindi qualified sa programa. Tutol dito ang kapatid ni Priscilda na si Freda. Higit 10 taon na silang beneficiaries ng 4-piece. Napaka-sobrang laki po ng tulong ng 4-piece po. Kahit sabihin mo pang maliit man o malaki yan, ma'am, malaking tulong pa rin po sa bilang sa 4-piece po, ma'am. Ikaw nga, may pangkulay ka ng buhok mo eh. 'Di ba?
Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hinahanapan na nila ng paraan para ma-improve ang 4Ps. And I think what Senator Tulfo is talking about would be the aftercare program. We have to also start looking at when families graduate out of 4Ps, what do we do with them? Pag lumabas ng imbornal, o kita mo na, spoon feeding pa rin After ng 4Ps program, mag-iisip pa rin kayo para kung ano yung gagawin dun sa tinulungan nyo. Abay, dapat tumayo na sila sa sarili nilang paa niyan. Tinan mo sabi ni Gatchalian. Senator Tulfo is talking about would be the aftercare program. We have to also start looking at when families graduate out of 4Ps, what do we do with them? Ba't iisipin nyo pang gagawin and ginawa nyo na yung part nyo? After daw mag-graduate ng 4Ps, nag-iisip pa sila kung anong gawin doon sa pamilya. Di ba ang mission ng 4Ps parang alalayan sila hanggang tumayo sa sarili nilang paa? Ano yung pati pag-graduate, hanggang mamatay ba yan? Kailangan problema nyo pa? Abay, ang sarap naman pala talaga ng ng buhay ng mga yan. Samantalang ako, napupuyat ako na magtrabaho. Hindi ko alam kung paano i-budget yung sa kuryente ko dito. Sa pagkain na nga lang, hirap na ako na Sometimes pagka maraming gastos, katulad nitong bagyo, sobrang dami kong gastos ngayong bagyo. Sa pag-aayos pa nga lang ng taas, magkano na ba ang nagastos ko? Yung bubong, tapos yung kisame pa, pati yung dito pa sa labas, yung gate ko nasira. Nakaabot din ako ng siguro mga 25,000. Maliban pa yun sa mga bagong binili ko, kasi yung mga cabinet pinalitan ko na rin Kasi yung mga cabinet ko, alam niyo ginawa ko dito sa bahay, ang pinaka-practical na naisip ko para hindi na sumakit ang ulo ko pag bagyo or pag binaha. Lahat ng mga cabinet dito na kahoy, pinagtatapon ko lahat. Kasi yung mga cabinet ko, yung alam niyo yung mga laminated. Yun lang kasi yung mga cabinet ko Pag nabasa kasi yon, madaling masira. Nagkaroon ng tulo yung taas namin. Ang ginawa ko, pinagtatapon ko. Kaya nga nagtataka yung mga basurero Pag dumadaan dito, ang dami kong basura lagi sa labas. Pinalitan ko ng mga plastic. May mga magagandang plastic na na binili ako na presentable naman itsura. Ayoko ng itsura na parang yung Orocan na na kahadiero. Kahadioro pala, sorry. Ayoko ng ganon, ang parang squammy ang datingan Ang binili ko yung mukhang yung elegante. Mga yon, pinalitan ko lahat ng cabinet sa taas. Ito, ililipat ko pa sa taas. Siguro running ko dito mga 60,000 after ng bagyo. Hindi ko na nga alam ang Tapos yung mga yan, nakatunganga lang, nag-aabang lang. Diyos ko naman. Mga kababayan ko, ano ba naman ang... Wala namang ganyan dati sa Pilipinas Sa totoo lang, kung walang ganyan, may encourage magtrabaho yung mga yan ng mga malupitan. Pero sa kabilang banda, iniisip ko din, baka hindi ko lang kasi talaga alam kung paano sila mamuhay. Sa bagay, sa panahon ngayon, mahigpit na ang kompetisyon, di ba? Pero ibig sabihin, may mga kauri nila na umaangat sa buhay Ibig sabihin, posible Posible talaga na maging maunlad sila Kasi may mga kauri sila na umuunlad talaga. Yung mga patinda-tinda ng mami dyan, umpisa, ganun na nag-start For example, si Diwata, di ba? Sa bagay, kay Diwata naman kasi, ang ganda ng pagkakataon, bigla siyang nag-viral. Tapos maraming tumulong sa kanya. Pero yung ginawa ni Diwata kasi na yun, pwedeng panimula ng iba yun Diba? Let's say makatanggap ng... Ngayon, kung uunahin nyo ay magpakulay ng buhok or uminom or mag-drugs, talagang hindi kayo uunlad.
Diba? Hanggang dyan lang talaga kayo. Run the risk of them slipping back into poverty. We run the risk of them stagnating. So those were the things that we spoke about last week. Masyadong pambibaby naman kasi ang ginagawa nyo. Pero mo, lumabas lang ng Imbornal, 80,000 na. Sa listahang nakuha namin sa barangay na ito sa North Caloocan, nasa 152 ang tatanggaling benepisyaryo. Hindi porke yung sinasabi nila na umaasa, hindi naman. Kasi yung bagay na itinulong ng gobyerno na napalaking tulong sa mga katulad namin. Hindi umasa nga rin kayo. Katulad yan, walang wala. Nakita nyo naman yung sitwasyon ng buhay. Dagdag kalbaryo rin kay Presilda ang pagka-demolish ng bahay nila na nakatayo na rito 1981 pa. Enero nitong taon ang huling punta ni Presilda sa DSWD dahil wala raw siyang pamasahe. Nang pumunta raw siya, pinababalik-balik siya ng opisina. Sinubukang hingi ng BNC ang panig ni DSWD tungkol dito pero wala pa itong sagot sa ngayon. Parehong sampagita vendor ang magkapatid at ayon sa kanila, malakas na ang 300 pesos na kita sa isang araw. Paliwanag ng De La Cruz Sisters, hindi naman sila basta na lang umaasa sa 4-piece. Nagtatrabaho rin naman pero sa taas ng mga bilihin tila hindi sumasapat ang kanilang kita. Para sa agenda, Siyempre, kailangan nyo rin mag-improve ng trabaho. Hindi pwedeng makontento kayo sa isang bagay. Diba? Halimbawa, ganito, no? Ganun talaga pag maabilidad ka eh. Pag madiskarte ka eh. Yung alam mong hindi kumikita sa sampagita, syempre kailangan mo mag-improve. Parang yung ginagawa ako, Nax. Pag hindi umuubra sa marketing, hindi sapat sa marketing, maghahanap ako ng kliyente. Mag-ano ako ng ibang bagay. Diba? Ayoko na sabihin nyo iba, baka mamaya matrace nyo pa ako eh. Diba? Pero ano yun eh, nasa diskarte din kasi yun. Dapat diskarte din tinuturo eh. Katulad nun, hindi, may trabaho naman kami, nagbebenta naman kami ng sampagita eh. Ba't bigyan makukontento sa ganun? Hindi lang dapat ganun. Yun yung ipagmamalaki nyo, nagbebenta kayo ng sampagita. Come on. Diba? Next. 20 anyos patay sa leptospirosis matapos hanapin ng amang dinakip dahil sa pagsusugal. Ano ba yan? Buhay ang itinaya sa problema sa sugal at baha. Patay sa leptospirosis ang isang 20 anyos na lalaki sa paghahanap sa kanyang ama sa kasagsagan ng bagyo. Ang hindi niya alam, dinakip pala ito dahil sa bisyo. Ang detalye sa agenda report ni Kian Querol. 10 araw na ang lumipas mula nang mamatay ang 20 anyos na si Dion Angelo de la Rosa. Marami ang humanga sa ipinamalas niyang katatagan sa pagsulong sa baha para hanapin ang ama na inakala nilang nawawala. Pero hinuli pala ng pulis dahil sa pagsusugal sa kalye. Pangarap sana ni Dion maging bombero pero ayaw daw sana ito para sa anak. Sabi nalunod siguro ni Amang Jason dahil mapanganib. Pero yung burden yun sa tatay niyan siguro mabigat, no? Kung hindi ako nagsusugal-sugal, sana buhay pa yung... Wala eh, choice mo yun, men eh. Diba? I-deal mo yun habang buhay. Hindi na maaabot pa ni Dion ang anumang pangarap matapos mamatay dahil sa leptospirosis. Di raw sana ito sasapitin ni Dion kung nalaman lang ng pamilya ni Jason na hawak siya ng mga pulis. Depensa ng Caloocan PNP. Parang ang sinisisi pa mga ano eh, no? Mga pulis pa yung sisisihin? Ano ba yan? Dinakip si Jason noong habagat at hindi rin daw nakipagtulungan sa mga pulis si Jason. That time po, tinatanong na po namin siya kung ano talaga nangyari, kung pwede nga. Kasi gusto rin namin makontak sa mga however, siya, hindi po siya nakikipag-go. Siguro ayaw niya rin malaman ng kapamilya niya, no? Tapos yung kapamilya niya sinisisi patuloy na, ba't ganyan na utak ng Pinoy, no? Limitado po yung mga sinasabi niya. Bukas din daw ang Caloocan PNP na sumagot sakaling magreklamo ang pamilya ni Dion. Nanawagan naman ang mga simbahang Katolika at support groups para sa hustisya at reforma sa sistema para hindi na raw paulit-ulit pang mawalan ng buhay ang mga Pilipino dahil sa anilay sistemikong kawalang hustisya, kahirapan at katiwalian. Hindi biro yung pagtulong sa atin. Hindi biro yung
nagtago sa buhay ng mga Pilipino na ganyan lang pa. Sino yung pinagkakatiwala na sino ba yung tao pala na gagawa sa atin? Sino yung dapat ipaprotekta sa atin? Sino ba yung mga tao? Ano yung pinagsasabi mo? Inaresto ka dahil nagsugal ka? Ginagawa ng pulis yung trabaho nila? Ano ba namang kabulshit? Ano sabi sa comments? Ay, walang comment. Ano ba namang kabulshitan itong sinasabi ng tatay na to? Parang ang may kasalanan pa yung pulis na humuli sa kanya dahil sa ginagawa niya. Hindi mo sisihin yung sarili mo? Na kung hindi ka nagsusugal-sugal during habagat at magkakasama kayo bilang pamilya, buhay pa sana yung anak mo. Hindi ka hahanapin. At nung hinuli ka, ayaw mo magpakontak sa pamilya mo kasi ayaw mo malaman na nadakip ka. Diyos ko naman. Mapapahamak sa atin. Kamakailan, ininspeksyon ni PBBM ang pinagsabugan Creek Floodgate at iniutos ang agarang pag-aayos. Anyway, next. Last issue, no? Ano to? Nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung mga mayayaman na nakatira dyan, ano? Itang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Lalaki ng bahay dyan. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultrabilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan Napanood ko kay Atty. Libayan to eh. Nagkaroon ng sagutan. ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at ng JEVA o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Shang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Shang. Mayayaman din ng no? Mga barangay official no? Mga mapuputi. Bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Shang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa JEVA. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board. Mayor nyo doon nagsabi, diba? Parang nasupalpal si, si Tulfo makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang, they were allegedly snubbed by local officials. Dapat ang ginawa ni Senator Erwin Tulfo dyan, kinausap muna ito. Bago siya mag-grandstanding dyan. Diba? Diba sinabi nung ng mayor daw na binigyan daw nilang clearance. Tapos pinuntahan niya naman yung barangay captain. Totoo ba na na binigyan niyo ng clearance? Bago siya nagsalita. 'Di ba? Kasi parang ang nangyari, yung pagpapatayo niyan ay ang sisi ay sa mga barangay officials din kasi binigyan daw ng clearance. 'Di ba? Pumalag tuloy itong mga to. Nakakahiya. Diba? Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador.
Parang sila pa yung sinisi, no? And by the barangay, your double whammy, Mr. Senator. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Eh di sana tinanong mo muna yung mga barangay officials bago ka magpahayag nung ganun. Kasi parang ang dating sinisisi mo rin sila eh. Parang ang dating, kayo din ang may kasalanan kung bakit itatayo yan. Isang low-density residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng JEVA na tumututol sa malalaking development sa loob ng village. Concern ng mga residente, nalulunod na ang Green Hills East sa diesel, naglalakihang delivery trucks at double parking, dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Sa reso na pinirmahan noong July 23, inuutos na walang lugar na mayayaman no? Para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. Sa ngayon, wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Siang Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Para sa ilang residente ng Green Hills East, hindi ito panahon para maging divided. Panawagan pa nila, they're not saying no to development. They're saying yes to a smart, humane, and law-abiding one. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Okay! Yun lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye!